Nadagdagan pa ang mga establisimentong ipinasara para sa rehabilitation ng Manila Bay. May mga sumunod pero may ilan ding ayaw tanggapin ang closure order. May report si Maki Pulido. Inabutang sarado ng mga taga-Laguna Lake Development Authority ang Jollibee sa Macapagal Boulevard, Pasay City. Nagsabi naman na raw ito na pansamantalang isasara ang kainan habang inaayos ang kanilang sewerage treatment facility. Pero dinaanan pa rin ito ng enforcement team para ipaskil ang mismong cease and desist order sa pintuan at ipaskil ang karatulang closure order. 160,000 MPN ang fecal coliform level ng wastewater mula sa naturang branch, 200 ang standard. Nagpaliwanag daw ang fast food branch sa LLDA na nasira kasi ang kanilang wastewater facility. Kahit na may sira ang kanilang facility, yung kanilang wastewater treatment facility, dapat ay hindi pa rin nila itinatapon directly sa drainage system nang hindi treated. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ng naturang fast food branch. Ang Max Restaurant naman sa Orosa Street, Ermita, Manila, nakiusap na huwag munang ipatupad ang closure order sa kanila. 160,000 MPN din ang fecal coliform level ng wastewater mula sa restaurant. Kung ipapasara din ngayon po yung sinasabi yung water source lang. Siyempre magkakaroon din po yun ng hamper dun sa operation, kaya hindi namin siya may allowed na ipasara nyo na agad yun. We're just doing our job. Ito po yung standard operating procedure natin. Dahil ayaw ring tanggapin ng manager ang cease and desist order, ipinaskil na lang ito sa pintuan. Sinabit din ang karatulang closure order. Tuloy pa rin yung pag-implement natin, no? Whether or not hindi ho nila to tanggapin or tanggapin nila. Sinelyuhan ho namin yung mga source of water pollution, yung mga faucet nila, no? Yung mga drainage system, no? Yung mga laboratory ho nila. Inisyuhan din ng closure order ang Lammer Catering sa Ermita, Nihon Bashite Japanese Food sa Malate at Heng Feng Kitchenette sa Pasay City. Walang fecal coliform na nakuha sa water sample ng Heng Feng pero sobrang taas ng biochemical oxygen demand. Ito yung nakakapag-isa sa indicator na degraded yung water quality. Pagka ganito na yung concentration ay hindi na madidecompose yung mga organic matter na andoon sa tubig. Kung saan na yung labas ng tubig, yan na lang yung sundan namin. Kasi may taga-ninis din na yan. Sinusubukan pa ng GMA na makuha ang panig ng dalawang iba pang kainan. Sa kabuuan, 16 na business establishment na ang naisyuhan ng cease and desist order pero Gloria Maris Restaurant sa Pasay pa lamang ang nabibigyan ng temporary lifting order. Ito'y matapos makapagsumite ng mga dokumento tulad ng mga hakbang o remedial measures para hindi dumiretso ang kanilang wastewater sa Manila Bay. Ang DPWH naman pinaghahandaan na ang gagawing dredging o paghuhukay sa Manila Bay na sisimulan sa mga susunod na linggo. Meron ng anunsyo na ikinabit ang DPWH na nag-aabiso sa publiko kaugnay ng mga ipepwestong heavy equipment para rito. 3 dredging site ang tinukoy ng DPWH, ang Navotas River, Estero de Vita sa Tondo at ang baybayin ng Manila Bay mula Manila Yacht Club Breakwater hanggang US Embassy. Maki Pulido, GMA News.